arrest warrant na yon, naka-issue na yon noon pang panahon niya. Ngayon, hindi ako makapagsabi kung pero pabor ako doon sa ginawa niya na na war on drugs. Naniniwala ka ba doon sa sinasabi nilang downfall of the government of the Philippines? Hindi eh. Ilang porsyento ba pwede mo masabi Kasi- doon? Sabihin natin utang na loob. Personally, kasi siya yung nagpalibing ng tatay nila, no, ni Marcos, sa libingan ng mga bayani. What happened, it shows that we are the weakest, one of the weakest nationals country sa buong mundo. Politically, actually, mag-umpisa muna tayo sa fact nung rason kung bakit siya dinala sa ICC. Ngayon makikita mo yung mga reaction ng ating mga opisyalis, halos kinakatigan pa na hindi naman daw dahil sa gumagamit ay addict na at hindi at masamang tao na. So anong pinopromote natin? Anong sinasabi natin? But dahil ba sa galit natin kay Pangulong Duterte, sasabihin natin ng ganon? Kanya-kanya kasing opinion yun eh. Maintindihan din naman natin yung mga ayaw sa war on drugs kasi masyado nang naging talamak, masyado na naging undisciplined yung mga Pilipinos ng araw eh. Hindi man ako masyadong involved sa politics, but sumama ang loob ko sa mga nangyayari Maraming mga bagay na nangyayari ngayon sa Pilipinas grabe ang mga politics. Siyempre yung kay former President Rodrigo Duterte, hindi ka aya-aya. Napaka lungkot isipin na gano'n na ang Pilipinas ngayon Yo, what is up mga bay, mga day? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumukha. Hindi man ako masyadong involved sa politics, but sumama ang loob ko sa mga nangyayari yung mga pag-submit kay former President Rodrigo Duterte, yung pag-submit nila sa ICC. Hindi yata tama yun. So, anyway, may pupuntahan tayong bahay dito. Tingnan natin kung ano yung mga opinion nila. Tara. May mga sinampay pa sila dito, guys. Yan. Ito pala si Kuya. Gusto ko lang kunin yung opinion nyo. Kung ano ba pwede nyo sabihin sa... Ang masasabi ko lang, Ito. ipasa Diyos na lang natin kung sinong tama o mali. At sana nga, lalo na ang kanyang kalusugan ay maayos hanggang sa resolve yung kanyang kaso. Yung pag-submit kay Rodrigo Duterte doon sa International Criminal Court, bang pwede ninyong ma-share sa sa ating kababayan sa Pilipinas kung sakaling tama or mali? Alam ko naman na may mali talaga sa nangyayari. So ano ba yung mga pwede ninyong mai-comment doon? Ang sa akin lang kasi, yung arrest warrant na yon, naka-issue na yon noon pang panahon niya. Ngayon, hindi ako makapagsabi kung pero pabor ako doon sa ginawa niya na na war on drugs. At least tumahimik ang Pilipinas. Pero yung bang ginawa ng kasalukuyang administrasyon ngayon ay sabihin natin utang na loob. Personally, kasi siya yung nagpalibing ng tatay nila ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero para sa iyo ba, kung sakaling political point of view mo lang, personal ba ni Marcos yan or may mga dahilan ba?
Hindi ko masabi kung personal nga yan. Pero dapat si BBM magpasalamat din sa mga ginawa ni Digong sa pamilya niya. Lalo na yung pagpapalibing sa kanyang ama, sa libingan ng mga bayani. At least, isa na rin sa utang na loob dapat ni BBM yon sa kay Digong. At tanawin niya dapat na utang na loob din yon. Pero sa ngayon, yung sistema ng Pilipinas, para sa inyo, ano? Oo. Ano ba, maganda ba o hindi? Wala, hindi nga actually mas maraming nagawa din si Digong noong mga panahon na yon kaysa ito. 3 years na siya nakaupo, wala pa rin pagbabago. So okay, nandun na tayo na sinalo niya kung ano man yung problema nung past administration, normal lang yon. So dapat ipakita din ni BBM na may pagbabago din siya sa kanyang administrasyon. Whereas si Duterte kasi noong mga panahon na yon, malaki din talaga ang nagawa niya. Okay? Patnubayan siya ng Diyos habang nandoon siya. Ang Okay. kanyang kalusugan ay sana gumanda at hindi siya masyadong ma-stress doon. Harapin niya kung ano yung mga inaakusa sa kanya, harapin niya. At Malalaman patunayan naman. niya. Oo, Malalaman naman kung talagang tunay o kung hindi. nagkasala siya o hindi. So, maghintay na lang tayo ng desisyon ng ICC. Wala. Sarap na ihaw na yan, oh. Ang lalaki ng manok. So, ayan guys, andito tayo ngayon sa isa nating Cabo OFW na hingan lang naman natin ng opinion kung ano ba yung pinaka political point of view niya tungkol kay former President Rodrigo Duterte tungkol sa pagdala doon sa ICC. Sarap tong kwentuhan na to. So habang nagbabarbecue tayo, so speaking of ICC, Yung hindi ko maintindihan, marami naman tayong mga abogado, marami tayong law experts sa Pilipinas. Kaya hindi ko maintindihan, bakit doon pa siya kinasuhan? Meron naman tayong judicial system sa atin. Bakit hindi nag-move yung mga kaso na final sa kanya sa atin, sa Pilipinas? The government will going to extend more sympathy preceding sa mga request ng Interpol. Syempre yung utos or yung coordination nila ganun na lang ba kadali Politically. Sa unang point yung sinasabi mo yung utang na loob. It's not only about doon sa paglibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi lang yun. Actually, he would have never came back as president kung hindi siya nakipag-ugnayan at hindi siya nakipag-tandem sa mga Dutertes. So, it's not really conclusive kasi hindi din natin nalaman kung anong nangyari during that time sa election. Pero, ganun at ganun nga. Kasi nung tumakbo pa lang siya bilang vice president, talo nga siya kay Lenny. One of the major utang na loob nila is yung kung bakit nakabalik siya sa pwesto lalo na bilang presidente. Comment ko lang politically. Kahit saan tayo magpunta, kahit saan anong sabihin natin, administrasyon kasi sila sila Marcos. Ngayon, if makipaglaban ka sa administrasyon, talo ka talaga. Kahit sabihin mong malaki yung simpatya sa iyo ng taong bayan, kahit sabihin mong mas maraming Pilipino yung nagmamahal sa iyo. Kaya lang, ang pagmamahal hindi makakapagpatakbo ng isang makina eh. So pag nasa administrasyon ka, marami kang options, marami kang pera, may makapangyarihan ka, marami kang impluwensya. Di ba? So, you can do everything. Tapos, pag ikaw ordinaryong citizen lang, kakalabanin mo yung administrasyon, so masasabi ko lang na sana, hindi ginawa ni President Duterte or ng Duterte clan or ng Vice President yung sitwasyon ngayon na nakipaglaban dire-diretsahan sa administrasyon. Kasi supposed to be, alam naman nila na
wala talaga silang magawa kapag administrasyon yung kanilang makakalaban. So despite the fact of marketing to the people na hindi sila makipag-ugnayan sa ICC, sino ba namang maniniwala doon? Diba? Yeah. Ikaw, I don't know if there are Filipino people, I don't know if there are intellectuals na maniniwala na hindi sila nakikipag-ugnayan at hindi sila makikipag-cooperate. Ewan ko kung sino maniniwala, but for me, hindi ako naniniwala doon. Some other people say, or mismo sa paningin ko lang, sa pananaw ko ay it is the starting of downfall of the government of the Philippines. So maybe naniniwala ka ba doon sa sinasabi nilang downfall of the government of the Philippines? Hindi eh. Ilang porsyento ba pwede mo masabi Kasi, doon? first of all, for what na masasabi mo na it will be the trigger of the downfall. It is spread on the news already. Oo nga, pero kumbaga, ibase mo natin sa history, ibase natin doon sa mga president ng downfall ng previous. For example, kay ERAP, kay former President Marcos, and then kay ERAP, and then ultimately kay GMA. So, kung makita mo, during that time, kay Marcos, at that time, napaka-active ng ating civic society. At that time, napaka-uhaw ng Pilipino doon sa tinatawag na kalayaan. At that time, there was a strong push na maalis at matanggal ang rehimeng Marcos. At the same time, na magising ang taong bayan sa mga bilyon-bilyong, trilyong corruption ng rehimen at panggigiit ng karapatang pantao during that time. So, then dumating sa kay ERAP, of course, ganun din ang nangyari na parang nakita nila na parang wala tayong patutunguhan during the time of ERAP. Nung matanggal si ERAP, balik na naman ulit tayo sa dati. So, there is a cycle of events na kumbaga parang hindi rin natututo yung mga Pilipino at hindi rin natututo yung mga opisyales. Yan. There was a point na nagsawa na rin yung mga Pilipino doon sa liberal-minded politicians natin, doon sa mga kaibigan nating yellow tards at saka pink lawans. Sila ang term na ginagamit. There was that time at kung makita natin hanggang ngayon hindi rin sila makabalik-balik sa mataas na pwesto sa lipunan. So, and after that, kung makita mo, halos wala na rin nagrarally. So, the only way that you can topple a government is for the people to unite, walk out on the streets. Sa tingin mo ba mangyayari yon? So, sa sitwasyon ngayon, parang nagsawa na rin yung tao sa ganon. Nagsawa na. Dumating yung point na parang tama na. Oo. Ang isang point lang na nais ko highlight regarding sa ICC is, ito opinion ko lang. Ang nangyaring puwersahang, ba't ko masasabing puwersahan? Kasi kahit anong sabihin natin, labag sa loob ng Pangulong Duterte yung pumunta sa Hague, the Netherlands, sa ICC. Kaya lang, sumama siya dahil merong warrant. So kaya puwersahan pa rin yun. Kahit sabihin mong hindi siya tinulak, kahit sabihin mong hindi siya ginapos, hindi siya hinila, hindi siya binuhat, hindi siya kinaladkad, puwersahan pa rin yun. It's not necessarily na walang ganong sitwasyon ay hindi na puwersahan. Ayun ay wala kang magawa. You have no choice but ay sumama doon sa warrant. Ang hindi ko nagustuhan doon, ayun ay pagpapakita ng kahinaan ng Pilipino. Lagi natin sinasabi na magaling tayo, lagi natin sinasabi na malaya tayo, lagi natin sinasabi na isa tayo sa pinakamagaling ng mga tao sa buong mundo. Unfortunately, with what happened, it shows that we are the weakest, one of the weakest nationals country sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Bakit merong isang leader ng bansa dyan, ilang daan libo ang pinatay. Hindi lang buhay. Pati mga bahay, pati sosyedad, society mismo, pamayanan mismo, rehiyon mismo sinira. Genocide pa nga eh.
at sinisintensyahan na rin ng ICC. Bakit hindi nila mahuli-huli? Bakit malaya? Dahil sila ay malakas. Dahil sila ay may paninindigan. Anong paninindigan meron ang Pilipino? Pangalawa, hindi lang yan yung taong yan. Sabihin ko na, si Netanyahu, bakit hindi nahuhuli? Dahil sila ay may panindigan, dahil sila ay may pagkakaisa, dahil kahit iba-ibang partido nila, sila ay naninindigan bilang isang bansa. Sila ay naninindigan dahil sa kanilang karapatan. Tayo hindi, naninindigan tayo dahil sa politika. Dahil gusto nating mananatili sa pwesto. Dahil gusto nating makinabang sa power habang tayo nasa pwesto. 'Di ba? Yun, totoo Bakit yan. si Bashar Assad? Bakit hindi nahuli? Ayun, the worst. Napakahaba ng civil war sa kanyang bansa. Napakadami ng mga nangyaring kaguluhan at panggigiit sa karapatang pantao. Hindi lang iisa. Halos buong bansa niya. Bakit hindi siya nahuli? Si Putin, bakit hindi nahuli? Isa din yun. Yung leader ng Sudan, bakit hindi nahuli? Si Pangulong Duterte, na mahal ng taong bayan, bakit nadala sa Hague? Yun, nagpapakita kung anong klaseng pamahalaan tayo meron. Sa ngayon, binabaliktad yung mga batas. Sa ngayon, pinapakalat. Sino nagpapakalat ng fake news? Hindi ba yung fake news yun? Yung maling pagpapaunawa mo sa taong bayan sa batas? Napakaliwanag ng batas na nakasaad kung anong dapat mga proseso na dapat sundin para sa karapatang pantao, pero hindi sinunod. Maraming punto ang binabatikos ngayon, hindi ng ordinaryong mamamayan na katulad natin. Kulang tayo sa pag-unawa sa batas. Wala tayong pinag-aralan tungkol sa batas. Ngayon, makikita mo yung mga reaksyon ng ating opisyalis. Halos kinakatigan pa na hindi naman daw dahil sa gumagamit ay addict na at masamang tao na. So, anong pinopromote natin? Anong sinasabi natin? Dahil ba sa galit natin kay Pangulong Duterte, sasabihin natin ng ganon? Katotohanan, sad but true talaga. Totoo yun. I respect the feelings of those people who were impacted by war on drugs. So, we are presently in Saudi Arabia, no? So, that is our opinion. And sana po ay magising na ang lahat or kung ano man yung mga hinanakit ninyo, it's in our hand on this coming election. Okay? Yun, tama. So, ayun guys, enjoy lang life and kaya ang Pilipino ay sinasabi nila na isa sa pinaka the best kasi nga Hindi. Mahina. Sa nangyari, isa sa mahina. pinaka the best sa sabihin natin in terms of kalokohan. Hindi, joke lang. Joke lang yun. So, yun guys. See you on next vlog.